Visible na po ba? And ilalagay ko lang po sa first interview. Kita Hello? naman. Audible din po ako. Medyo ano yung audio pero naririnig naman. Okay, sige. Ayan, so nakikita na po yung Yes, aking kita na. screen. Okay, thank you so much. So ayan, so kung gaya nga po ng again, ako po si Val Villasica mula sa Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, and kagaya nga ng sinabi ni ah, Sir Jeremiah kanina, ibibigay naman natin for this part of the forum yung ating climate review. So magsisimula tayo noong 2024, balikan natin ano ba yung mga nangyari sa Pilipinas at sa mundo noong 2024, and then just until yung first half or until first week nitong January 2025. To start, no, sa buong mundo, marami tayong naranasan na iba-ibang climate or notable climate events. Included na dyan yung mga naranasan natin na pag-ulan and yung mga drought. So, maliban dito sa Pilipinas, sa ibang parte ng mundo natin, nakaranas din sila. For example, um, dito sa may Southern Africa, nakaranas din ng drought. Sa may Southwestern Asia, meron din tayong mga naitalang drought dyan. Sa Northern China, sa may United States and sa may Panama Canal na nagsimula pa mula noong 2023, kung kailan natatandaan nyo is nagkaroon tayo ng El Nino. So kasabay nung pagkakaroon ng El Nino, may mga ilang parte sa mundo o may ibang bansa dito sa atin sa mundo, may mga ilang bansa rather na nakaranas din nung drought na naranasan natin. And on the other hand, meron din naman mga bansa na nakaranas naman ng mga malalakas na pag-ulan at na may mga kasamang mga floods and flash floods na nakaapekto sa iba't ibang sektor ng kanilang lipunan. Kagaya na lamang dito sa may UAE and Oman, kung saan nakapagtala ng extreme rainfall noong bandang April at sa may iba-iba pang parte ng ating ng ating mundo. So ngayon nakikita din natin, marami din tayo sa mga notable events natin, madami ding nagkaroon tayo ng madaming tropical cyclone na pumasok sa bansa o yung mga tinatawag nating mga bagyo. So this climate events, according dun sa ating mga studies, mga earlier studies ngayon na nakikita natin, um, ang iba dito ay dahil nga dun sa naranasan nating ENSO, may influence yung ENSO na naranasan natin. Although yung ENSO is not the full responsible lang po so hindi niya lang, ang ENSO does not fully explain this individual event. So aside from the ENSO, nakakadagdag pa yung ibang attributes o ibang environmental factors kung bakit naranasan natin ito. And in 2024, kung makikita nyo noong in-announce ng World Meteorological Organization noong January 11 na yung 2024 po is yung global warmest year natin on record, kung saan above 1.55 degrees Celsius yung naranasan nating init dito sa buong mundo in average. So to summarize, yung 2024 po is nakapag-break ng madami nating records, whether it could be on heat waves, droughts, storms, and floods na talaga namang naging notable sa atin. So sa local naman natin, kung babalikan natin, ito yung naging timeline ng mga weather and climate events natin in 2024. So pagpasok natin ng 2024, ongoing pa yung nararanasan natin na El Nino na nag-start noong 2023. So from January to June of 2024, nagre-release pa tayo, January to May rather, nagre-release pa tayo ng ating mga El Nino Advisory na nag-announce tayo ng mga lugar na na currently nakaranas ng drought ng mga panahon na yan and maaari pang makaranas sa mga susunod na buwan. And nung pagdating ng June ng 2024, doon na tayo nagpalabas ng ating pinaka-final advisory kung saan in-announce natin na tapos na nga yung ating El Nino. And kasabay nito, nung paglalabas natin ng mga El Nino advisory na ito, nakapaglabas din tayo ng ating La Nina Watch noong March 2024. Bakit ba tayo naglabas ng La Nina Watch na to? Kasi nakita na po natin sa ating mga pinagbabasihan sa ating mga data at sa ating mga global climate models na maaaring magkaroon ng La Nina sa mga susunod na buwan. So as early as March 2024, naglabas na po tayo noong La Nina Watch. For the first half ng ating 2024, wala din tayong naranasan
naranasan na, I mean, isa lang po yung naranasan natin na bagyo na nangyari noong May. So with this scenario, yung ating naging rainfall po, kung makikita ninyo dito, ang average rainfall natin in percent normal nung January, February, March, and April, May, June, base dito sa mapa na pinapakita natin ngayon sa ating screen, this is based on initial assessment lamang po natin and available nating data. Most parts of our country experience below normal and way below normal to way below normal with some patches lang no near normal natin. And all, in average, yung in between the season, which is March, April, May, yung ating March, April, May 2024, based on initial analysis nga po, is seventh driest, which is relative dun sa ating normal ng 1991-2020, which is seventh driest season for March, April, May. So, um, ayan. So kapag pagdating naman po ng July, tapos na po yung ating El Nino, nag-final na tayo ng El Nino, naglabas naman tayo ng ating La Nina alert. Kasi nakita na po natin na habang although tapos na yung El Nino, tumaas naman yung probability ng pagkakaroon ng La Nina. Also, yung ating trend ng ating sea surface temperature na isa sa mga binabantayan natin para makapag-announce tayo ng El Nino or La Nina or yung other enso-phases, yan po nakita natin na medyo bumababa pa siya. So nakita din natin yung probability naman ay tumataas. And kasabay ng paglabas natin ng La Nina alert noong July, nagkaroon din tayo ng dalawang tropical cyclone na nakapagpa-enhance naman nung ating habagat na nararanasan ng panahon na yan. So kung matatandaan natin, si Super Typhoon Buchoy at si Karina nagdala ng mga madaming pag-ulan, especially dito sa may western portion ng ating bansa dahil nga na-enhance nila yung habagat. So malaking parte ng Pilipinas yung naapektuhan at nakapagdala yan ng more than 500 millimeters na pag-ulan sa iba-ibang parte ng ating lugar, ng ating bansa. And then by August po, nag-start na natin ma-feel yung ating weather conditions dahil doon nga sa ating inaasahan na La Nina. And also, dahil nakakakita pa tayo ng still pababa na trend sa ating binabantayan na sea surface temperature, tayo po ay nakaranas na ng ating La Nina-like conditions. Lalo po nung October, doon po natin pinaka-naranasan yung start ng La Nina-like conditions. And although nag-end na yung ating habagat noong October, tayo po ay nakaranas pa din ng mga bagyo. So isa na po dyan si Super Typhoon Julian, Severe Tropical Storm Christine, and si Super Typhoon Leon na halos magkakasunod nga na pumasok. And of course, sino ba makakalimot dun sa nangyari sa atin noong November, kung saan, especially yung mga kasamahan natin dyan sa may Northern Luzon, kung saan nakaranas nga sila ng 4 na sunod-sunod na bagyo na halos sabay-sabay pa nga nasa loob ng Western North Pacific Basin natin. So, kung babalikan natin, ito yung 4 na bagyo na tinutukoy natin, si Bagyong Marce, si Bagyong Nika, si Bagyong Ophel at si Bagyong Pipitong. Sa sinabi nga natin nung nakaraan nating climate forum na itong 4 na to is yung first time na magkaroon ng 4 na bagyo sa Western North Pacific Basin na sabay-sabay silang active. And yung nasurpass niya since yung 1951 natin na record, and nasurpass niya yung 3 noon. And dahil sa pagdaan, sabi nga natin kanina, dahil sa pagdaan nitong 4 na bagyo na to, ang pinaka-naapektuhan ay yung ating mga kasamahan dyan sa Northern Luzon. And after nung pa yung pagdaan nitong mga bagyo na to, nakaranas naman tayo, kung kanina pinakita natin, nasa yung first half nung taon, nakaranas ng medyo dry periods. Ito namang latter half ng taon, mas makita natin na more on near normal to above normal yung naranasan na pag-ulan, na rainfall conditions natin. Especially nga dito sa may Northern Luzon. So yung ating July, August, September, that is 6 wettest dun sa kanyang season na iyon. And yung October, November, December naman, siya ay rank 8
kung sa wet test natin. Again, based on at our initial analysis. So, all in all, yung 2024 natin, nakaranas tayo ng in average po, no, bilang, nakita naman natin sa first half, medyo below, meron time below normal to way below normal. And then sa second half naman, nakakita naman tayo ng near normal to above normal yung ating mga rainfall conditions. So dito makita natin, all in all, ang average natin na rainfall in 2024 is near normal to below normal yung naranasan, especially yung mga below normal natin is nandito banda sa may Visayas area at sa may Northern Mindanao with some portions dito sa may Luzon. And based dun sa relative dun sa ating normal rainfall na 1991 to 2020 and sa ating historical records from 1961 to 2024, yung 2024 natin ng mga pag-ulan is rank 23 siya. So although less than or mas mababa sa average naman yung pinakanaranasan natin. In terms of temperature naman nitong 2024, nakita natin base dito sa ating map, base dito sa ating graph, yung 2024 na ating average temperature ay comparable dun sa naranasan natin noong 1998. Since this is based sa ating initial analysis, pwede pa ho itong magbago. So abangan po natin yung ating official na ilalabas sa ating 2024 annual climate bulletin. So, makikita nga po natin again, yung ating 2024 na dry, na hotter temperature rather, na naranasan is comparable again doon sa 1998 kung saan yung difference nila is about 0.05 degrees Celsius lamang. And kung titingnan natin sa nung 2024, madami po tayong naitala na mga extreme temperatures. So, nitong 2024 sa may Tugigaraw, nakaranas tayo ng 40.3 degrees Celsius noong April at May. So makikita natin dito sa may left side, meron tayong mga mapa. Napakita po dyan yung mga lugar kung saan nakapagtala tayo ng mga matataas na temperature kumpara dun sa normal nilang nararanasan in terms ng kanilang average temperature. So makikita natin generally above warmer than normal or above average talaga yung naranasan natin na magkasunod na buwan na iyan ng April at May na nasabayan nga nung ating naranasan naman na lesser rainfall. And all in all, noong April, kung makikita natin, meron tayong 10, sorry, I think napindot yun, yes. Meron tayong 10 na uh, or 9 rather, sorry. Meron tayong 9 na station na nakapag-surpass ng kanilang mga records for the month. So, hindi lamang po isa or dalawa. So, 10 po iyon. So, masasabi naman talaga natin na talagang mainit yung naranasan natin na mga temperatura noong April. At ganun din naman po noong May kung saan hindi na natin naisama dito just to show kung ano ba yung bakit nga ba nasasabi natin na mataas yung temperature na naranasan natin. And in terms naman ng ating lowest temperature, nakapagtala tayo ng 7.2 degrees Celsius na pinakamababa sa noong March 6. Samantalang ang kasunod niya na is 9.8 degrees Celsius, which is medyo malayo pa dun sa ating pinaka-historical record natin. So sa historical record natin, ang pinakamababa is 6.3. Pero ang ating pinakamababang na record lamang last year is 7.2, which is medyo mataas nga doon sa ating historical. Also, sa other stations, kung makikita nyo, sa Science Garden, sa Quezon City rather, pinakamababa na natin is 19.9 degrees Celsius. Saan yung ating historical record is 14.5. So, medyo malayo po talaga. So, napakita lang yan yung graph natin dito kanina, na yung na-record natin na minimum temperature is malayo po, mataas talaga siya kumpara doon sa mga na-record natin na minimum temperature noon. So when compared to 1998, dito po sa may lower right natin na graph, hindi ko po sure kung nakikita niyo yung aking um, pointer. Yan. So dito sa may lower right ng ating graph, makikita natin
yung minimum temperature na naitala natin, na average minimum standardized anomaly natin ng minimum temperature noong 2024 is around 0.98 degrees Celsius. Kumpara noong 1998, which is 0.5 lamang po. So, doon po talaga tayo nakita yung pinakamalaking difference doon sa pagtaas nung naitala natin na minimum temperature. So, pagpasok naman nitong January 2025, patuloy pa nating nakita yung pagbaba dun sa ating binabantayan na kanina pa natin sinasabi na sea surface temperature anomaly. So by the end of December, nakita natin na pumasok na po siya doon sa ating threshold na binabantayan pagdating sa La Nina. Kaya noong January 9, nilabas natin yung ating press release about sa pagkakaroon natin ng La Nina condition. So still tayo po ay nasa La Nina alert, pero tayo po ay nasa La Nina condition na lang na kumpara po nung ating nakaraan na pinakita na tayo ay nasa La Nina-like condition. So sa ngayon po, La Nina condition is present in the tropical Pacific kung saan yung most ng ating mga climate models nagpapakita na yung La Nina condition na nararanasan natin ay maaaring magpatuloy hanggang sa January, February, March season. And dahil nga po meron tayo nitong ating La Nina condition, maaari itong magdala ng mga mas matataas na pag-ulan ngayong January, JFM 2025 season at maaaring mag-cause yan ng mga floods, flash floods, and rain-induced landslides. And also, maaari din po dahil nga tayo ay nasa ganitong ENSO condition, inaasahan po natin na maaaring magkaroon ng increased chances ng tropical cyclone activity o ng mga bagyo or low pressure area dito sa Philippine Area of Responsibility. And kung babalikan natin nitong mga nakaraang linggo, nagkaroon din tayo ng mga pag-ulan, especially dito sa may Southern Luzon at sa may Visayas area. Dulot na lamang ng mga ating mga iba-ibang weather systems, especially yung shear line kung saan yung malalamig na hangin mula sa northeast monsoon at yung mainit na hangin naman mula sa easterlies, doon sila nagko-converge kaya nagkapagdala sila ng mga madaming pag-ulan. Also, we have the intertropical convergence zone na nagdadala nga din ng mga ating mga pag-ulan as well as yung ating localized thunderstorm. So makikita natin dito isang example ng ating mga naranasan na landslide at pagbaha dyan sa may Bicol at Visayas region. And for the rainfall assessment naman ng January 1 to 19, makita natin most of the provinces in our country ay nakakaranas ng above normal na temperature. So this is relative to their January 1 to 19 na normal rainfall din po. So maaari pa po itong magbago kapag nagkaroon pa tayo ng mga pag-ulan pag natapos yung buwan. So by the end of the month, maglalabas po tayo ng for the whole of January naman. And we also have um, some below normal provinces. So I think meron lang po akong typo dito. So pasensya na po. And then for temperature naman, nitong January 1 to 19, meron pa din po tayong mga nakaranas na lugar ng above average na temperatura. Pero meron naman pong iilan, kagaya na lamang dito sa may Northern Luzon, sa may extreme Northern Luzon, and some stations dito sa may Southern Luzon ay nakaranas ng slightly below average to below average na temperature. And ito yung January 1 to 19, ang ating highest na temperatura na naitala sa ating mga stasyon ay sa San Jose Occidental Mindoro noong January 17 with 35.8 degrees Celsius, and sa Metro Manila stations naman natin, nakapagtala tayo sa NAIA nitong January 16 ng 33 degrees Celsius. And nito namang for the lowest temperature naman sa ngayon po by January 20 and 21 nitong nakaraang araw, nakapagtala tayo sa BSU o Benguet State University sa La Trinidad ng 12.9 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa Metro Manila, tayo ay nakapagtala ng 22 degrees Celsius sa Science Garden noong January 7.
And with that, dito po natatapos yung aking presentation. So I hope medyo na-recall natin yung naging transition natin from El Nino to La Nina and yung ating mga notable events na naranasan for the past year. So yun lamang po. Maraming salamat. Okay, so maraming salamat Miss Valerie sa napaka-informative na presentation ng ating climate review. Just to clarify lang po ano yung kaninang timeline of the events. So bali yung na-issue po natin na press release this January 2025 ay for La Nina conditions na siya. And later, ano po ba yung difference between La Nina-like conditions and La Nina conditions, perhaps i-expound pa ni Ma'am Ana. And if meron po kayong mga questions, feel free to send them here sa ating Zoom chat box. And para po sa viewers natin sa Facebook and YouTube channel ay mag-comment lang po kayo and mamaya sa open forum, sasagutin po natin yung inyong mga questions. So ngayon po ay binigay ng ating speaker yung assessment ng ating climate conditions. So yung mga nangyaring significant events noong nakaraang taon until this half of January. So ngayon po ibibigay naman ng ating susunod na resource speaker, yung ating subseasonal to seasonal forecast. And let us all welcome Mr. Junie G. Ruiz, Weather Specialist ng Climate Monitoring and Prediction Section. Sir Junie. Pagpalang umaga sa lahat. So naririnig po ba ako? Magandang umaga. So yung tatalakayin ko naman po is yung tinatawag nating sub-seasonal to seasonal forecast from January 22 to February 4. So the sub-seasonal forecast po, siya yung nag-a-act ng bridge between the weather and yung tinatawag nating seasonal prediction or climate. Nagre-range po siya from 10 days up to 2 months at karaniwan yung pina-forecast natin ay yung tinatawag nating high impact weather events like heavy rainfall at saka yung pagkakaroon ng mga bagyo. So, dahil po sa sub-seasonal forecast, we are now able to predict yung mga malalakas na ulan beyond 10 days. So, sa ganong paraan or yung pagkakaroon po ng mga bagyo, ay makakapaghanda po tayo at magkakaroon po tayo ng mas mahabang panahon para makapag-prepare lalo na po kung may pino-forecast tayo o inaabangan na posibleng maging bagyo. So yung tinatawag nating high impact weather events includes extreme rainfall saka pagkakaroon ng mga bagyo. So dalawang sources po ng predictability ng subseasonal forecast ay yung tinatawag nating Maiden Julian Oscillation na nag-oscillate siya mula po sa South Africa towards po sa Amerika. So it circulates the globe from 30 to 60 days. At dahil po ang Pilipinas ay nasa may bandang Pasifiko or malapit sa equator, hagip po tayo ng tinatawag nating MGO. At isa pa din po sa nakakaapekto or nagdidikta po ng panahon natin ay tinatawag nating El Nino Southern Oscillation, which will be updated po mamaya po sa part po ng climate outlook na ipepresent naman po ni Ma'am Ana. So karaniwan ng MJO, ang pinaka-karakteristik po niya ay mga cloudiness or mga kahanginan na posibleng mag-enhance ng mga pagulan or ito yung magpapalakas ng mga bagyo or magpapabilis ng formation ng mga bagyo. Kaya ganyan siya kahalaga, especially sa may part po ng Pilipinas or yung mga bansang malapit po sa equator. So based po sa recent assessment ng MGO in the past 40 days, umikot po siya sa globe natin start from December at ngayon ay andito po siya sa Indian Ocean. Pero nung bandang first po ng December or first 2 weeks ng December, may kita natin which is characterized po ng green or blue. Ito po yung mga pag-ulan na na-enhance ng MGO since the last part of November up to the first or 2 weeks ng December. And followed by, tinatawag natin suppressed phase which is characterized by the blue color, meaning wala pong naging epekto yung MGO sa mga pag-ulan natin at dito din po sa mga dates na to ay hindi tayo masyadong nakaranas ng mga extreme rainfall. So karaniwan, as what have Miss Glyza kanina, Ma'am Glyza had presented,
May mga weather systems tayo na nagpapaulan pero hindi po siya nagdudulot ng malalakas na ulan. So karaniwan, yung northeast monsoon po natin ay mahihinang pag-ulan at yung medyo malalakas na pag-ulan naman ay dulot po ng shear line or yung tinatawag nating thunderstorms triggered by easterlies. So sa ngayon, nasa Indian Ocean pa po siya, yung MGO natin, and titingnan natin sa mga susunod na weeks or days, iikot na po yung MGO towards the maritime continent, which is ang Pilipinas belongs to the 4, 5, and 6 na phase po ng MGO. Pero kung titingnan po natin yung forecast, although malakas po siya dito sa Indian Ocean or nasa enhanced phase, pero pagdating po niya sa maritime continent, ay hihina. So meaning ng paghina niya ay yung papasok po siya dito sa may bilog. So pag malakas po yung MGO, pag nasa labas ng bilog at mahina po siya nasa loob. So meaning po niyan, in the next 2 weeks, wala pa din po, kahit may MGO, hindi niya maapektuhan or mai-enhance yung mga pag-ulan na posibleng maranasan. So sa kabila po niyan, titingnan po natin ano yung magiging implication niya sa forecast. So, tinitingnan nilang ano po, dahilan kung bakit hindi naging malakas si MGO ay yung ongoing La Nina conditions po natin, which is represented by malalakas na easterly wind. So, kinokontra po niya yung MGO which propagates from the Indian Ocean towards the maritime continent. So, nagbabanggaan po yung hangin from the west, saka yung hangin naman na easterlies from the east. So, kaya po, pagdating po niya ng maritime continent ay hihina po siya, which is karaniwan nangyayari naman kung may La Nina. So, what are the implications of yun nga, pagkakaroon natin ng La Nina saka yung mahinang MGO? So from January 22 to February 4, 2025. So for the tropical cyclone formation, kung titingnan natin, malinis na malinis yung mapa. Kaya po, wala po tayong binabantayan ngayon up to February 4 na posibleng maging bagyo. So for the next 2 weeks. And karaniwan, kung may mabuo man, ito yung magiging track niya. It's either dito po sa southern part po ng Visayas or sa western part pero liliko po siya palayo. Like yung mga tracks niya, saka yung mga nabuo na tropical cyclones nung mga nakaraang taon. While for February naman, mas mababa or kumunti yung tsansa na posibleng may maging bagyo. So based po sa climatology natin. Kung meron man ay matutunaw din siya agad kasi ito yung kalakasan po ng amihan, which is ayaw na ayaw ng bagyo ng malamig na hangin. Sa extreme rainfall forecast naman po, or tinatawag nating rainfall exceedance probability forecast from January 22 to 28, kung makikita natin, ipagbabasehan po natin yung probability na kung saan, kung mas matingkad yung kulay or mas nagiging pula, mas mataas po yung chance na mangyari. So for the part po ng Luzon, ang may medyo around 50 to 60% lang po na makakaranas ng mga pag-ulan or medyo malalakas na mga pag-ulan ay dito lang po sa may bandang Catanduanes. At based din po sa forecast na pinakita or assessment ni Ma'am Glyza as weather forecaster ay yung shear line natin ay located po siya dito sa may bandang Eastern Visayas. Pero hindi po kalakasan yung shear line natin, kaya yung makakaranas ng mga pag-ulan ay dito lang po sa may Eastern Samar. But for Mindanao po, apektado po tayo ng easterlies during this time at magpapatuloy po to for the entire week up to January 28. Kaya makakaranas po ng mga malalakas na thunderstorms, itong eastern parts ng Mindanao, saka itong Zamboanga triggered by the easterlies. But for rainfall that are greater than 100 mm ay mababa po yung tsansa. So for week 1, a possibility of light to moderate rains are more likely in Mindanao na posibleng magre-range from 60 to 90% probability. Well, for the week 2 naman po, although dumami yung mga compared sa week 1, mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan na hihigit pa sa 50 millimeters. So kasama na po dito yung easternmost parts po, Cagayan sa Isabela, Batanes,
eastern parts po ng Bicol region. Dito din po sa may Eastern Samar, ay Eastern Visayas, parts po ng Western Visayas, saka ito sa Eastern Mindanao. So, yung mga nabanggit po ng mga weather systems like Amihan, Shoreline, saka Easterlies, ay sila pa din po yung magdadala ng mga pag-ulan. Pero, yung mga pag-ulan, compared po sa week 1, ay mas malalakas na po dito sa week 2. So, may mga lugar na makakaranas ng mas marami yung mga lugar na makakaranas ng light to moderate rain, especially sa eastern sections ng bansa natin. Pero yung tinatawag nating extreme rainfall ay mas mababa yung tsansa ng nahigit pa sa 100 to 150 millimeters. So all in all, in summary po, wala po tayong inaasahan na mabubuo na bagyo for the next 2 weeks. Yung rainfall outlook natin, so mababa po yung tsansa to have na tawag nating extreme rainfall events in most parts of the country. And yung mga weather systems, rain-bearing weather systems natin ay hindi po siya matitrigger ng maiden Julian oscillation. So, kung ano yung karaniwan nating nararanasan ng mga pag-ulan, ganun din po, especially in this time of the year na mas malakas po yung. So, yung mga forecast na yan, may makikita po natin dito sa website ng Pag-asa. Punta lang po tayo sa tropical cyclone for the TC threat forecast. Then, for the exceedance forecast naman po, punta tayo sa climate prediction, saka subseasonal forecast. So, maraming salamat po. Magandang umaga. Okay, so maraming salamat, Sir Juni, for giving us the seasonal to subseasonal to seasonal forecast. So ang susunod po na update nito ay this Friday. Posted po yan sa ating website. So nandun po yung technical explanation ng forecast, and meron din po tayong posted sa Facebook na mas simplified version and translated to Filipino para mas maunawaan po ng ating mga kababayan yung ibig sabihin ng inilalabas na forecast. So time check, nasa kalahatian na po tayo ng ating program. So magkakaroon po tayo ng short health break. So mamaya po magre-resume tayo ng ating program with our 2 remaining presentations. So muna po kayong aalis kasi next po yung ating highlight ng event. So mamaya malalaman po natin yung magiging lagay ng ating klima sa susunod ng 6 buwan. Heavenly Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas tamaan ng mga bagyo at iba't ibang natural hazards. Dahil dito, kinakailangan na mas mapaigting pa natin ang ating kapasidad upang tayo ay maging resilient sa mga epektong dulot nito. Ang Pag-asa video na ito ay tutulungan tayong maintindihan ang kahulugan, katangian at iba't ibang epekto ng El Niño Southern Oscillation o ENSO. Ang El Niño Southern Oscillation o ENSO ay isang natural climate pattern na nangyayari tuwing nag-i-interact ang ating atmosphere at karagatan
partikular sa gitna at silanging bahagi ng Dagat Pasipiko o Pacific Ocean. Isang halimbawa ng interaksyon nito ay ang malawakang pag-init at paglamig ng temperatura ng ibabaw ng Tropical Pacific. Ang pagbabago ng temperatura sa Nino 3.4 region ay ang nagsisilbing gabay ng ating mga pag-asa climatologists upang ma-determine kung may paparating na El Nino o La Nina events. Nagagawa nila ito sa pagsukat ng sea surface temperature o SST sa Nino 3.4 region ng Central at Eastern Equatorial Pacific. Ang El Nino at La Nina ay parehong parte ng yugto ng El Nino Southern Oscillation o ENSO. Ang El Nino ay ang warm phase ng ENSO at kadalasang tumatagal ng 8 hanggang 12 buwan. Ang isang El Nino event ay karaniwang nangyayari kada 2 hanggang 7 taon. Samantala, ang malalakas na El Nino ay kadalasang nangyayari kada 10 hanggang 15 taon. Ano-ano ang mga senyales na may paparating na isang El Nino event? Una, mainit na temperatura ng karagatan. Pangalawa, mahinang hangin galing silangan. At pangatlo, kakaunting ulap na nagdudulot ng kakaunting mga pagulan. Ilan sa mga epekto ng El Nino ay ang mga sumusunod. Pagkaantala ng panahon ng tag-ulan, mas mahabang panahon ng tagtuyot, mas mababang dami ng ulan kaysa normal, at mas kakaunting bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit, kapag may pumasok o nabuong bagyo sa loob ng PAR, ay pwede nitong ma-enhance ang southwest monsoon o hanging habagat na maaaring magdulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa western sections ng bansa. Ang La Nina naman ay ang cold phase ng ENSO at kadalasang tumatagal ng 1 hanggang 3 taon. Ang isang La Nina event ay karaniwang nangyayari kada 3 hanggang 4 na taon. Nangyayari ito kapag ang mean sea surface temperature sa Nino 3.4 region ay mas mababa ng 0.5 degrees Celsius o higit pa kaysa normal. Ano-ano ang mga senyales na may paparating na La Nina event? Una, malamig na temperatura ng karagatan kaysa normal. Pangalawa, malakas na hangin galing silangan. At pangatlo, maraming ulap na nagdudulot ng madalas na pag-ulan. Narito naman ang ilan sa mga epekto ng La Nina. Mas mahabang panahon ng tag-ulan, kaakibat yan ng mas maraming dami ng ulan. Mas maraming bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at mas malamig na panahon tuwing amihan season. Ang ENSO Alert and Warning System ng DOST Pag-asa ang siyang magbibigay babala sa ating mga kababayan kung posible ba ang isang El Nino o La Nina event. Ito rin ang siyang nagsisilbing instrumento na naglalayong magbigay gabay para sa gagawing paghahanda ng ating pamahalaan, local government units at mga climate-sensitive sectors tulad ng sa agrikultura para sa epektong dulot nito. Nahahati sa 4 na level ang ENSO Alert and Warning System na ini-issue ng Pag-asa tuwing may El Nino o La Nina. Iyon ay ang Watch, Alert, Advisory at Final Advisory. Ang El Nino o La Nina Watch ay ini-issue kapag ang oceanic at atmospheric indicators ng Central at Eastern Equatorial Pacific ay nasa favorable conditions at ang tsansa o probability na may mabuo o ma-develop na isang El Nino o La Nina event ay umabot na ng 55% o higit pa sa susunod na 6 na buwan. Itinataas naman sa alert level ang warning na ini-issue kapag ang Oceanic Nino Index o yung tinatawag na ONI na katumbas ng positive 0.5 degrees Celsius o higit pa o negative 0.5 degrees Celsius o mas mababa pa ay inaasahan sa susunod na 2 hanggang 3 buwan at may 70% probability o tsansa na ito ay ma-develop. Ang pinakamataas na level naman ng warning ay ang advisory na kung saan ang isang El Nino o La Nina event ay kasalukuyang nangyayari na at inaasahan na magpapatuloy pa sa mga susunod na buwan.
Ibinibigay naman ang final advisory kapag tapos na ang El Nino o La Nina event o kapag ang Central and Eastern Equatorial Pacific ay nasa neutral condition na. Ang ENSO Alert and Warning System ng Pag-asa ay maaaring ihalin tulad sa isang runner na naghahanda sa pagtakbo. Kapag nagsimula na ang monitoring and assessment ng Pag-asa para sa isang El Nino o La Nina event, naglalabas ito ng mga sumusunod: Monthly Climate Assessment and Outlook o MCAO at Press Statement para sa kategoryang Watch. May kasamang Drought and Dry Spell Assessment naman kapag Alert, at El Nino Advisories naman para sa kategoryang Advisories. Kapag naman natapos na ang El Nino o La Nina, ay nag-i-issue ang Pag-asa ng tinatawag na Final Advisory. Ano-ano nga ba ang dapat gawin kapag nagsimula ng mag-issue ang ahensya ng mga alerts and advisories? Una, ugaliing manood ng mga buwanang forum na isinasagawa ng ahensya para magbigay updates sa magiging lagay ng ating klima sa mga susunod na buwan. Pangalawa, makinig sa mga payo ng lokal na pamahalaan sa kung anong mga hakbang ang kanilang gagawin base sa abiso ng Pag-asa. At pangatlo, mag-imbak at magtipid ng tubig kapag may El Nino.